Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang updates tungkol sa defense at military modernization ng Pilipinas. At ngayong araw, isang nakakabiglang balita ang ating pag-uusapan. Habang patuloy ang usapin sa Pilipinas kung ano nga ba ang susunod nating fighter jets, isang bansa sa South America, ang Peru, ay nagdesisyon na bibili sila ng 24 na JAS 39 Gripen E F multirole fighters mula sa Sweden. Ang halaga, humigit kumulang $3.5 billion. Naunahan na naman tayo, kaya sa video na ito, himay-himayin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas, lalo na sa planong pagbili natin ng mga bagong fighter jets, ang epekto ng burokrasya, at kung bakit tila paulit-ulit na lang ang istorya. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa official reports, ang Peru ay pumili ng Gripen E F sa halip na F-16 mula sa Amerika o Rafale mula sa France. Ang goal nila, palitan ang luma nilang MiG-29 at Mirage 2000 fighters. Hindi lang ito basta military deal. Strategic ito. Ang Gripen ay kilala sa cost efficiency, interoperability, at advanced radar at EU systems. May posibilidad rin na magkaroon sila ng technology transfer, isang bagay na dati nang in-offer ng sub sa Pilipinas noon. At hindi lang Peru, Colombia rin ay inaasahang bibili ng humigit kumulang 20 Gripen in the next few weeks. Ibig sabihin, sa Latin America pa lang, 2 bansa na ang pumipila para sa Swedish jets. Ang tanong ngayon, anong epekto nito sa Pilipinas? Matagal nang nasa plano ng DND ang pagbili ng 12 o 14 na multirole fighters bilang bahagi ng Horizon 2 at Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa choices, kasama ang JAS 39 Gripen C, DOE, F, at ang F-16V mula sa US. Pero hanggang ngayon, wala pa ring final decision. Samantalang ang ibang bansa, kahit hindi frontline state gaya ng Pilipinas na may banta sa West Philippine Sea, ay tuloy-tuloy ang investment sa air defense. Masakit man isipin, pero mukhang naunahan na naman tayo, sa plano pa lang, may bumili na. Ang mas nakakalungkot dito, hindi lang basta naunahan. Missed opportunity na naman ito para sa Pilipinas na makipag-negotiate for better terms, katulad ng technology transfer, training support, at posibleng local assembly. Noon pa man, bukas na ang sub sa ganitong klaseng setup. May mga ulat pa nga dati na willing silang mag-setup ng assembly line sa bansa kung seryoso lang tayo. Ang JAS 39 Gripen, lalo na ang E-F variant, ay isa sa pinakamodernong multirole fighter jets sa merkado. May AESA radar, advanced EU systems, at mas mababang operating cost kumpara sa F-16V, kaya nga ito ang pinili ng Brazil, isang bansang malaki rin ng airspace, may independent foreign policy, pero limitado rin ang defense budget. Ang tanong, kung kaya ng mga bansang tulad ng Peru, Brazil, at soon Colombia, bakit hindi natin kaya? Hindi ba't mas urgent pa nga ang sitwasyon natin, lalo na sa West Philippine Sea? Tingnan nyo ang mga karatig bansa natin. Ang Indonesia, nakakuha na ng Rafale. Ang Thailand, may sariling F-16 fleet at nag-o-upgrade. Ang Malaysia, bibili na ng South Korean FA-50. At tayo, umaasa sa 12 FA-50 na hindi pa rin fully multirole. Nakakabahala ito lalo na kung titingnan ang mga reports tungkol sa possible joint air drills at freedom of navigation operations sa region. Habang tumitindi ang geopolitical tension, dapat ang Air Force natin ay hindi lang capable sa intercept, kundi may full spectrum capability, air superiority, strike, surveillance, and deterrence. Sayang na naman. Kasi kung nakapagdesisyon lang tayo ng maaga, maaaring tayo ang kadil ng sub ngayon. Maaaring may natanggap na tayong unang delivery by 2025 o 2026. Pero dahil sa bureaucracy at kakulangan ng funding commitment, opportunity lost na naman. At habang patuloy ang delay sa high-performance fighter jet acquisition, huwag nating kalimutan, ilang beses na tayong umaasa sa donasyong aircraft mula sa ibang bansa. Hindi ito masama per se, pero kung palaging ganoon ang approach natin, hindi tayo makakabuo ng independent, credible air deterrent.
Ang modernong Air Force ay hindi pwedeng nakaasa lang sa second-hand at goodwill ng allies. Dapat ito ay may sariling kapasidad, sariling diskarte, at higit sa lahat, sariling investment mula sa pamahalaan. Isa sa pangunahing dahilan ng delay ay ang burokrasya. Sa Pilipinas, bawat major acquisition ay kailangang dumaan sa DND, DBM, Office of the President, at minsan pa ay sa Senado o Congress. May mga bidding, may mga deliberation, may mga political considerations. At ang resulta, delay, postponement, rescheduling. Samantalang ang ibang bansa gaya ng Peru, diretsyong negosasyon, may political will, may direksyon. Ito na ang matagal ng sakit ng sistema natin, masyadong mabagal kumilos, lalo na pagdating sa national defense. Bukod sa burokrasya, isa pang malaking problema ay ang kawalan ng political support. Oo, may commitment ang AFP at DND. Pero kung ang mga mambabatas ay hindi maglalaan ng sapat na pondo, hindi ito uusad. Sa totoo lang, 1.2 to 1.4 billion dollar lang ang kailangan para makakuha tayo ng squadron ng Gripen C/D, mas mura kaysa sa Peru. Pero ilang taon na, wala pa ring aprobadong budget. Maraming politiko ang mas pinipili ang mga soft programs o populist projects. Defense. Laging nauurong. Ang problema, defense is not just an expense, it's an investment in sovereignty. Pero madalas, hindi ito naiintindihan ng nakararaming nasa kapangyarihan. Kung iisipin natin, hindi ito first time na naunahan tayo. Naalala nyo ba ang kaso ng FA-50 ng South Korea? Oo, tayo ang kauna-unahang bansa na bumili ng FA-50 combat variant, pero yung mga karatig bansa natin gaya ng Indonesia at Iraq, nakakuha na ng T-50 variants bago pa man tayo. At ngayon, ang Thailand at Malaysia ay may mas bagong configurations ng parehong platform. Ibig sabihin, habang nauuna tayo dati, mukhang nauungusan na rin tayo ngayon sa upgrades at follow-up acquisitions, ganoon din sa mga naval assets. Ang ibang bansa, tuloy-tuloy ang acquisition habang tayo, laging may delay. History repeats itself, hindi dahil wala tayong kakayahan, kundi dahil hindi natin tinutukan ang mga aral ng nakaraan. Pilit tayong umaasa sa second-hand, donasyon, o extension ng lumang sistema, habang ang mga karatig bansa ay nagpapalakas na ng puwersa. Ngayon, hindi lang ito usapin ng jets. Ito ay usapin ng kredibilidad, readiness, at deterrence. Habang hindi pa tayo makapili kung F-16 o Gripen, ang ibang bansa ay nagpapatunay na kaya nilang magdesisyon, magplano, at magpatupad. Hanggang kailan tayo maghihintay? Kailan natin bibigyang halaga ang ating Air Force gaya ng ginagawa ng ibang bansa? Kung hindi ngayon, kailan? Kayo, anong masasabi nyo sa naging desisyon ng Peru? At sa kakulangan ng Pilipinas sa ganitong klaseng commitment? Comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang defense-related updates. Maraming salamat sa panunood, at sana ay magising na ang ating pamahalaan bago pa mahuli ang lahat. Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang updates tungkol sa defense at